Hindi na ako mangangamba na baka masiraan o maamagan ulit ng tinapay o pizza dough dahil nga nagagamit ko na itong chest freezer na nabili ko. Bukod doon ay mas napapabilis na nga yung pagkat ko dito sa mga sticker logo na ginagamit ko. Nalugi man ako ng halos 2,000 sa mga tinapay na nasira pero babangon pa rin ako. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Kahapon, araw ng Sabado, madaling araw pa nga lang ay gising na kami ni Mama. At tumambay muna nga ako sa may labas para nga magpahangin dahil kailangan nga ay hindi ako makatulog ulit gawa ng maghuhugas pa ako ng mga plato at iba pang gawain. Hanggang sa may nararamdaman nga ako naglalakad kaya nag-video ako at kita ko pala. Umiikot kasi siya sa likod bahay at kahit nga madaling araw na ay talagang hindi siya natatakot maglakad doon. Kaya ang kapitbahay namin ay medyo natatakot. Kinonsulta ko na nga ito sa kamag-anak namin na may-ari nitong bahay at lupa. Kaya naman pumayag siya na dalhin ko na sa mental institute yung tita ko. Kaya naman agad kong kinontak si Consi Benjo para magpatulong at makikipag-coordinate nga daw siya sa MSWD para sa tamang proseso. Nang tanghali ay umorder sa akin ang Mitsubishi kung saan ako kumuha ng motor. Ayan, umorder si ma'am ng pizza and coke float. Kaya naman maraming salamat po. Medyo matumal ang benta, marami akong bakanting oras. Kaya naman siningitan ko ng paggugupit ng sticker at pag-assemble ng mga box. Parte na talaga ng pagnenegosyo ang matumal na benta kong minsan. Kaya naman hinahanda ko yung sarili ko sa iba pang bagay at mas nag-aaral pa akong mabuti nang sa ganon ay hindi na maulit yung pagkalugi. Kinahaponan ay kinuha ko na nga din itong mga pinalondry ko sa Collins Laundry Shop. At shoutout dito sa mga bata na to na nakapalo nga sila sa akin at pinapanood daw nila ako. Tapos kaninang umaga ay pinuntahan ko yung tita ko dahil nga binigyan ko ng almusal. Hanggang sa nawawala nga yung mga sako ng basura na inipon ko at dito nga niya dinala sa kanya. Meron pa nga rin pala ditong dough at hindi ko alam kung paano niya to nailabas. Kaya naman sobrang stress na talaga ako. Sinabihan ko nga siya na hindi niya dapat kinukuha yung mga basura dahil nga madudumi na. At kaninang hapon, eto nga at nag-deliver ako. Dito lang naman din malapit sa amin at maraming salamat kay RC Dison. Matumal pa rin yung benta ngayong araw pero wala tayong magagawa dahil weather nga, ika nga. At ito, dumating na din yung in-order ko. Ito nga yung pangkat ng papel dahil nga ang sticker na ginagamit ko ay nakaprint siya ng buong A4 size. Kaya naman sa ganitong paraan ay hindi na ako mahihirapan sa pagkat ng mga sticker na ginagamit ko. Alam ko na marami pa akong kailangan matutunan dito sa pagnenegosyo pero ganun naman talaga, kailangan try lang ng try until we succeed. Naniniwala kasi ako na kung hindi tayo magte-take ng risk ay hindi natin malalaman kung tayo ba ay magtatagumpay. Kaya naman habang patuloy tayong nabubuhay ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa na lumaban ng patas. Basta maniwala lang tayo sa mga plano ni Lord at kung will niya talaga ay ibibigay niya at mangyayari din yun sa atin. Kaya naman kahit matumal yung benta ay hindi na ako masyadong nangangamba dahil nga meron na akong chest freezer. At unti-unti ay mas marami pa ako na dapat alamin sa proseso ng pagnenegosyo ko. O paano guys, hanggang dito na lang muna itong video natin na to. Maraming salamat po. God bless you.